Good morning mga kasaksid. For today's video mga kasaksid ay naandito ako sa isang kooperatiba dito sa Calasiao, Pangasinan. Walang iba mga kasaksid kundi ang Aliguas Calasiao Farmers Agriculture Cooperative mga kasaksid. Dahil nag-seminar tayo dito mga kasaksid sa kanilang kooperatiba. At syempre mga kasaksid, nandyan yung mga kikinig sa atin at meron po ditong dalawang counselor na talagang supportive sa kanilang kooperatiba. Kaya mga kasaksit, kung taga-Calasiao ka, ay naku, pwede kang sumali dito sa kooperatiba nila dahil ang ganda at ang sipag ng kanilang cooperative mga kasaksit. Kaya ano pang inaantay nyo mga kasaksit? Syempre mag-join na rin kayo dito sa kooperatiba. Let's go! Ayun po sa mga umattend po dito, wag muna po kayo umalis kasi marami pong raffle, sayang naman. Opo, ayan, nakapila siya. So yun po, saglit, madali lang din po ako. At yung iba naman po siguro dito, napapanood na rin ako katulad ni Sir, napanood na ako sa YouTube, sa Facebook. Ayan, and then yan, sila Sir na nabigyan ko po ng Goshen na nakagamit, si Sir Mark. So yun, itong cropping talagang masubukan niya talaga yung Goshen. Sir, thank you! Ayan, so ang naging pa ng Goshen, ano po ba yung Goshen is all-purpose foliar fertilizer. Ibig sabihin po sa lahat ng halaman, pwede niyo po siyang gamitin. So mapapalay, mais, sibuyas, kahit pakwan, puno, mangga, yan, lahat po pwede po siyang gamitin. At meron po siyang insect repellent, fungus repellent, pest repellent, tsaka meron po siyang rapid decomposer, soil conditioner. So yun po, maganda po yun dahil magagamit po natin sa ating mga halaman, lalo na kung gusto nyo po makatipid sa abono, gusto nyo pong gumanda yung inyong mga palay, yan katulad ng kay Sir Mark, na green talaga yung palay niya. So pwede nyo siyang kausapin kung about sa testimony, malalaman nyo po siya. And then upload ko na rin yun sa, sa Facebook and then sa YouTube, yung testimony po ni Sir Mark. So siya po yung nakasubok. So yun, ito po yun. Mark Maninding. Ayun po, Sir, tayo ka nga. Ayan, opo siya, si Sir. So, ilan yung parang 6 na hektarya, Sir, no? Yung na-spray nyo ng Goshen. 6 na hektarya. 10 hektarya. 8. 8 hectares. Yan, yun po yung niya. So, ito po yung Goshen. So, kung nakita nyo na po siya sa Facebook, yan, and then pwede rin po kayo sa akin magtanong kung paano po yung paggamit niya. Pero ito po, suggest ko po lalo na po sa mga pakwan, nagpapakwan ko, ang maganda po dito po. More or less 10 hectares yata. Sa pakwan, Sir. Ay, okay. Sa pakwan po, ang mixing namin dito is 150 ml. So, siya, isang lata ng sardinas. So, i-spray nyo siya every 10 or 7 days. Depende po sa inyo kung gusto nyo 10 days or gusto nyo 7 days. Ayan, pwede nyo po siya i-spray. At all season po, kahit anong tanim po ninyo, first crop, second crop, third crop, lahat po. At saka para hindi na kayo malito, yan, meron na po siyang insect repellent, fungus repellent, pest repellent. Nakalagay na po dyan. At yung kagandahan pa po nito, syempre, pag naglagay po kayo nito, meron na rin po siyang zinc. So, meron po siyang NPK and meron na rin po siyang zinc. May isa po akong farmer na taga dito sa San Fabian na tuwang-tuwa siya bakit ang ganda daw ng palay niya. Kasi nung nakita niya po ito sa yung nakita niya itong Goshen, may zinc po siya. Di ba alam naman po natin, mahal yung zinc. Lalo na kung may sakit yung palay mo, tapos bibili ka ng zinc, ang mahal. So ito po, kaya marami nag-testify sa akin na nag-green kagad yung nila kahit na bansot, ganun, dahil meron po siyang zinc. Kaya nakakatulong para gumaling, gumanda pa at makabangon pa yung palay natin na akala natin mamamatay na. So yun. And then, ang lang po namin dito, ang mixing namin dito sa palay is 200 or 300 ml. So isa't kalahati ng lata ng sardinas or 2 sardinas. Para hindi po kayo malito. At sa 16 liters po na knapsack sprayer, ang mixing po niya. Tapos ang kanyang pag-i-spray po, pinakamagandang timing dito is yung 45 dot. 45 dot, 60 dot, at saka 72 dot. Kasi yun yung time na bubuwagag na. Tapos pag nagkabuwagag na, magbubuntis na. So parang sa babae po yan na kailangan dapat, pag nagbubuntis ang babae, huwag mo papakainin ng tuyo. Kailangan dapat may sabaw. Parang ganun po siya. Para po, pag hindi nyo siya tinipid sa pagkain,
ibibigay naman niya sa inyo talagang gusto nyo o hinahanap nyo ang ani. Kaya, oh yes sir. Ang ano po kasi sir, kailangan may dilig din sir. Ang maganda po kasi pag maglalagay po kayo o kaya mag-aabono kayo, dapat meron kayo sa baba, meron din po kayo sa taas. Kasi yung iba kasi sa baba lang. Ang baba kasi yung abono, di ba? So sa ugat lang yun. Pero pag in-sprayan nyo rin po, nagsabay yung dalawa, sa dahon, sa baba, makikita nyo po yung bunga niya ibang-iba. Kaya nagkakaroon po siya ng laman yung batok, tapos yung mga ipa may mga laman. Dahil po doon yun. Opo. So yun, ito po yung ano, na parang naging testimony ng mga farmer na nakagamit na nagbigay din po sa akin ng feedback. Kasi tayo, hindi lang po tayo dito sa Pangasinan, pati sa buong Pilipinas po meron po tayo. So meron tayong gumagamit sa Luzon, Visayas, lalo na po sa Nueva Ecija, dami ko po talagang client doon. Kasi doon palay talaga eh. Yung iba sa kanila, gumagamit sila ng abono 16 per hectare. Abono po yun. So doon sa Rizal may nakausap ako, ginamitan niya yung kanyang mga hybrid na palay. And po, tuwang-tuwa po siya bakit nung ginamit niya yung Goship, iba daw yung ganda ng kanyang palay. So yun, kayo po mismo mapagpatunay. And then kung gusto niyo po yung actual, bisitahin niyo na po si Sir Mark kasi andun pa yung tanim niya eh. Hindi pa na-harvest. Pwede niyo po doon bisitahin. So yun. And kung may tanong po kayo, sige po, pwede po natin Pwedeng haluan ng para sa insect yan. Pag sabi nila, pag mga spray. Ayun. Pag sa sir, kasi ito nga po, meron po siyang good bacteria. So isa sa pinakamagandang sa isang produkto o sa organic is yung good bacteria. Ang sinasuggest po namin sa mga farmers, hindi po siya pwedeng haluan ng chemical. So for example, meron po kayong mga insekto na hindi nyo naman mapigilan sa sobrang dami, mag-spray po muna kayo nun. Tapos after 3 days, saka nyo siya banatan. Kasi nasaktan din yung palay nun eh. So ito po pambawi. Parang vitamins niya para lumaki kaagad. So yun. Sino pa po may tanong sir? Yan, kasi after po mag-election na. So yun. Magkano ang presyo yan? Yan, ito po sir, ang presyo pa natin SRP is 1,500. Pero 4 liters na po sir. 1,500. Tapos sir, magbabawas kayo ng abono. So kaya nagagamit kayo. Si sir ang ginagamit niya sa isang hektare niya, 4 na abono lang eh. Tapos binanatan niya na ulit. 4 bags lang ng abono. May iba pa siyang hindi na nagamit. Kaya sabihin, next cropping ka lang. Isang sako lang ba't tanay? Isang sako lang. Yan sir, makakatipid po kayo dyan. Sabi nyo lang, 4 liters. Sabi nyo lang po Huwag na daw. Ate. Ayun, so yun po, tapos na po ako. And then kung may tanong po kayo, pwede niyo ko lapitan doon sa gilid. And magbubutan na po ata.